turista na nasa loob ng basilika. Mabuti na lang at walang nasaktan sa nangyaring sunog na arresto rin ang lalaking arsonist. What a plan? Ano ba plano niya? At saka nasa gitna lang, di ba, Yung basilica within sa- that, ginagawa pa siya. So yung loob niya, medyo, the tourists can only go on the side. Sa gilid. So di ko alam pa, paano Paano- part ang sinunog niya doon, di ba? O itrinay niya So ano isunog. may mga materials, may mga kahoy-kahoy ba doon? Yung, parang puro bato, di ba? Yung Puro sa bato, loob, oo. alat dun sa loob. Luma-luma na kasi yan. It's like a restoration site Yes, sa kanila. yes. At ito naman, maulap na kalangitan. Uy! Weather news, weather news. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan na mararanasan sa Northern Luzon. So, pasok mo, yan ang bumper. Ulit ha. Magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan ang mararanasan sa Northern Luzon, Eastern section of Luzon, Visayas at Mindanao. Yan po ay dahil sa Intertropical Convergence Zone sa Eastern Visayas at Mindanao. Habang ang cold front ang nakakaapekto sa Northern Mindanao. Kaya huwag pa rin kalimutan magdala ng panangga sa ulan at araw kung kayo ay lalabas ngayong araw na ito. Sikat ang araw, 5:40 na umaga, lulubog naman 6:11 ng gabi. Check naman natin ang lagay ng panahon sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Good morning mga kachika at bida sa ating unang-unang chika for the day, ang aktres at dati nating naging kabarkada rito sa unang hirit, si Sunshine Dizon. Dahil ngayon isa na siyang proud mommy after giving birth to a bouncing baby girl na pinangalanan nilang Doreen Isabel. May timbang ang baby na 6.8 pounds na pinanganak sa The Medical City sa Pasig last Monday. Isinunod daw ang pangalan ng baby sa mommy ni Sunshine na si Mommy Dorothy. Kwento ni Mommy Dorothy, magpo-focus muna si Sunshine sa kanyang baby bago siya magbalik showbiz. Congrats, Shine! Don't forget to breastfeed! Oo. Okay. Don't forget. Yung Doreen supposed to be, sabi raw, God-given. Okay. Daw yan. Good day. Alright. Okay, alamin naman natin ang pinakahuling sitwasyon mula sa Batangas Port. At naghahatid din tayo ng serbisyo totoo para sa mga biyahero doon. Kaya ito na, si Monica. Good morning. Yes. Good morning guys. Good morning po mga kapuso. Ngayon na nga ang araw na pinakihintay ng marami sa ating mga kababayan, ang uling haraw ng pagtatrabaho. Kaya naman marami tayong mga kababayan ngayon ang nagsisimula ng pumunta sa mga daungan katulad nga dito sa Batangas Port. And as early as 3 a.m. po mga kapuso, talaga may mga nagpupunta na dito para sumakay sa mga roro, which is 24 hours naman ang biyahe. Pero meron din tayong mga kababayan na as early as 3 a.m. din naghihintay na para sumakay naman sa mga bangka. Pero 5:30 pa po talaga ang pagbubukas niyan. And sabi nila, nung Monday nga raw dito sa Batangas Port, medyo marami na rin ang pumunta. As many as 40,000 daw ang pumunta dito. Pero medyo kumonti daw kahapon dahil 4,500 lamang ang dumating. And ina-expect nila na today, mas dadagsa, lalo pa daw tomorrow na Thursday o Holy Thursday, na sinasabi nilang pinaka-peak daw ng biyahe dito nga sa Batangas Port area na umaabot daw sa halos 20,000 ang inaasahan nila na pupunta. Pero dahil nga marami tayong mga kapuso ang ina-expect na dadagsa ngayong araw at sa mga susunod na araw, isa pong serbisyong totoo ang ating ihahatid ngayong umaga dito nga po sa Batangas Port area. Di ba, Arn? Yes, kagaya po na sinabi ni Monica mga kapuso, andito kami sa Batangas Port kung saan sumasakay ng barko mga papuntang na Kalatagan, Calapan, Romblon at Puerto Galera. Okay. Ayun. And tulad nga na sinabi ko, Arn, meron tayong mga hinandang mga free, mga water dito para sa ating mga kababayan bilang mainit ang panahon, para maiwasan ng para maiwasan ng heat stroke. At syempre meron din tayong inanda dito mga maliliit na food packs, meron itong mga candies, mga peanuts para sakaling magutom sila, at least 'di ba may pampatawid gutom yan. Meron din tayong alcohol para siguro din malinis ang kanilang mga kamay dahil bilang kakain nga sila sa loob ng kanilang mga sasakyan mamaya. At syempre kung sakaling meron tayong mga kapuso na magkakaroon man ng mahilo or ano man na hindi magandang karamdaman, Arn, meron tayong inihandang booth dito kasama ang Philippine Red Cross. Mga volunteers po sila para tulungan sila kung sakasakaling mangyari ang mga incident yan. Kaya mga kapuso, abangan nyo po ang ating pang ilang updates mula nga dito sa Batangas Port area, lalo na ngayon na dagsa na nga ang mga tao ngayon pong Holy Wednesday. So magmula po dito, balik muna tayo sa studio.
Okay, makigan para sa mga asamang pagbabalita at paghatid ng serbisyong totoo ngayong Semana Santa. Tutok lang dito sa Unang Hirit! Lord of Is vitamin C enough? Deaths from flu complications reach 500,000 yearly. AH1N1 mortality rose 51% in 2010. Health threats are getting out of control. In these times, vitamin C may not be enough. Take Conzace with higher levels of immunity-boosting nutrients, 5 times more zinc.